Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang. I'm from Japan, kabayan. Sagittarius. Habol tayo. This is Mei Chang. I'm from Japan. Sagittarius, kabayan, this reading is for you. November 1 to 15. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher. Sa mga bagong pasok dyan, welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakataba na po sa inyong mga comments. At sa mga nagpa-personal reading, maraming salamat. Kung gusto niyo na energy nyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is nasa baba ng video na ito. This is a general reading, kabayan. Wow, we have the rose. Sagittarius, kunin mo lang sa'yo. Meron tayong February, and the rose. Wow, the romance is in the air in February. Wow. Happy Valentine. Diba, malay mo, yun na yun. Ang iyong Maaari ito vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition, labakan natin ang ating isipan. Ang dami-dami yung energy sa mundong ito, kaya hindi ito basta-basta magre-resonate sa inyo. Kung sa inyo, is sa inyo. Okay? Sagittarius. Lumabas talaga siya. Wala na tayong magagawa dyan. Yan na lumabas. Parang puro rose ang nakita ko sa'yo. The world. Parang nakita ko sa'yo Ingat ka ha, when it comes to choices. Pero mayroong isang sitwasyon sa buhay mo na mag-end. Or may mga pagbabago. Tingnan natin para kay Sagittarius. Show me, show me. Show me, show me. Okay. Thank you. Okay. Very good. Very good naman. Star. Magiging busy kayo, medyo marami kayong iisipin this November pala. No? Tingnan natin. Yan, February. Hindi ko alam kung ano meron sa inyo sa February. Maaring next year, this year, or mga birthday yan. Yan, there's a romance is in the air. Baka this February is may romance with a young man or someone's na karelasyon mo. No? O sa anak mo. Yan. Kapatid mo. Scale. Keep your life in balancing. Siguro, andito yung when it comes to your love life, ganyan. Magkakaroon na ng give and take, no? Magkakaroon ng balancing. Yan. Kasi it's more on flower. Tingnan mo, di ba? Flower. Hindi naman, scale din kasi is sa pera mo, sa trabaho mo. Kumbaga, kung dati is, halimbawa sa trabaho mo, hindi ka na masaya, ganyan. O kaya relationship, kung ano man yan na hindi naging balance sa buhay mo. This is a time na rin na magkakaroon ng balancing or you need na magkaroon ng balancing. Ngayon, sa nakita ko ito, we have the Lion. This is a time to act. Yan, may mga sitwasyon daw na kailangan mo rin magsalita, kailangan mo din mag-action, para magkaroon ng balancing. Maybe iba sa inyo is you are dealing with the Leo, no? Maaring ganyan. Kapatid mo, karelasyon mo, kung sino man yung Leo sa buhay mo. Or baka you have an energy of Leo kasi you are also a fire sign din, di ba? And you are protected from a negative force beyond your control. Protektado ka raw. Sa nakikita ko sa'yo dito, yes, you are more on focusing or more on frustration sa meron ka sa ngayon, no? Sa nakita ko sa inyo. May mga frustration, may mga negative thought, may mga sitwasyon na pinag-iisipan mo, no? Andito yung mga situation na natatrap ka, na stuck ka, nalilito ka, no? Sa nakita ko dito,
nagkakaroon ka ng self-imprisonment. Maaaring ito sa relationship mo, sa trabaho mo, o nasaang sitwasyon ka ngayon. Siyempre, nandun naman yung nagkakaroon ka ng enlightenment. Nagkakaroon ka ng enlightenment with it comes sa meron kang sitwasyon sa ngayon. Ang time lang lang siguro is you need to let go the past because if it's done, kailangan dito ng awakening. Kailangan dito ng transformation or you need ng transformation talaga. Magkaroon ka ng mga pagbabago with it comes sa buhay mo, sa mga decision mo sa buhay. Magkaroon sa decision making to abandon ang isang situation na alam mo na hindi nagiging good sa'yo. Na alam mo na hindi ka nagsasucess. Alam mo na nagiging sad ka doon, no? This is a time na you need to focus to yourself, no? By this, November is more on focusing to yourself, more on enlightenment or awakening. Magkakaroon ka ng mga self-evaluation, and syempre, abandon it after the calamity, the crisis, the problem, diba? Distraction sa sitwasyon mo ngayon, andun yung maaring nagkaroon na ng enlightenment, nagkaroon na ng revelation, no? Or magkakaroon pa lang sa iba. Yung mga unexpected, siguro yung iba dito, bigla ka na enlighten na yung unexpected na situation, oh my God, hindi ako masaya dito, ganyan. Oh my God, kailangan ganito. May pa, oh my God, pa sa ate ang arte, no? Yung mga ganun, magkakaroon ka ng mga enlightenment actually. And you need to abandon the past. Sa nakita ko dito. O andun ka sa part na nag-iisip ka, no, ng mga tama ba yung gagawin ko decision? Tama ba yung direction ko? Saan ba dapat kong direction? Ano ba dapat kong gawin? Kakayanin ko ba? Ganyan. Andun yung mga wish come true na or manifestation na gusto niyo mangyari. Pero, syempre, nahandito ka na kasi, no? Magkakaroon na talaga ng bringing balance sa'yo, kumbaga. No, this November, so nakita ko dito, and you're creating yourself again this November 2024 for a new. So nakita ko dito, mag-i-escape ka sa isang sitwasyon na alam mong hindi na siya mag-work. Or you need to escape. No? Andito rin yung magkakaroon ka o magpapakatotoo ka na sa sarili mo, o kaya andito na rin yung situation na yung ayaw mo nang magsinungaling sa sarili mo, ayaw mo na kumbaga may a-abandonahin ka na isang sitwasyon sa buhay mo this November. Yun na nakita ko. You're getting away with something. No? Yung situation na uubos yung confident mo. Yung situation na panghihinaan ka ng loob. Yung situation na ano ba yun, yung mga nag-a-act na mga stranger, acting like a stranger, sinungaling, liar, kung ano mga sitwasyon na yan, yung mga conflict na yan, yung mga gulo, basta hindi good situation sa buhay mo. Or you need, no? And then, magkakaroon ng maraming, because of the enlightenment, magkakaroon dito ng malaking pagbabago sa buhay mo ngayon. So, nakita ko dito. Lalo na when it comes to your instinct, kasi mayroon ka ngayong spiritual awakening. It's more on enlightenment, more on instinct, more intuition. Mas more siyang ano to? Parang nilagyan ng battery, parang mas more siyang gagana. Kaya you need to trust your intuition sa ngayon. This is a time to revert. Magkakaroon ng iba sa inyo ng clarity sa aspeto ng buhay mo. Makakaramdam ka na rin actually this November ng yung iba sa inyo ng peaceful. Pero syempre, pag hindi kayo nag-action at puro manifestation lang kayo, walang mangyari sa inyo. Kailangan nyo rin kasi umaction. You need to take it action and focus to create a new beginning when it comes to yourself. Kailangan dito ng revert. Kailangan dito ng creativity. Diba? Have faith. Have faith, hope, and change. Ang nakita, irin mo yung mga paniniwala mo. Kasi this November is diba, we have the new moon nga, kumbaga, na new moon in Scorpio. Ito rin kasi pumapasok din dito kasi is a Venus entering into a Capricorn, Saturn goes direct sa Pisces, and also the full moon is coming din. Sa nakita ko dito, this is a time na magkakaroon ng stability when it comes to your relationship, when it comes sa sarili mo, kung kayo nag-struggle sa ibang sitwasyon ng buhay mo, this is the time na rin. No, nakita ko dito na kailangan i-work, kailangan
may mga, iba dito is, yung may mga biglang darating daw sa buhay nyo na hindi nyo asahan. This November. Bigla na lang darating. Maaring bagong work, bagong idea, bagong kontrata, bagong mga kliyente if you have, basta biglang magkakaroon ng mga biglaan darating. So, iba dito, kasi Saturn goes direct sa Pisces, is yung when it comes to a communication, sa ibang aspeto ng buhay mo is magkakaroon, it's getting better. Anything is getting better this November, no? Handito na rin yung mapa-find mo yung dream mo sa buhay mo. Either yung talent mo, yung mga gusto mong gawin sa buhay mo. Kasi more on enlightenment tayo nakikita dito eh. May mga panaginip ka na, meron daw mga panaginip na maaalala mo. Yan, yung mga vivid things happen. Yan, nakita ko dito. Also, spiritual growth. Yan, this time, yan, magkakaroon na ng upgrade nga, di ba? It's more, sabi ko, more intuitive ka ngayon. Yung mga manifestation happening ngayon, this November, and marami daw kang nang magiging tulog or you need, no, sa nakita ko. Pero yung iba dito is, it happen eh. Happen lang siya. Biglaan lang siyang mangyayari na parang gusto ko maraming tulog, gusto ko maraming pahinga. Darating daw yung time na yun. Makakaramdam ka daw ng ganon. Tsaka, andun yung ng need ng sense of clarity sa stability mo, sa security mo, tsaka sa mga logic mind. Ito yung time na marami ka daw iisipin also, like na mga, like sa partner, sa work, etc. Basta, plan before action na bago ka, para hindi tayo magkaroon ng mames. Sa nakita ko dito. Eight of Swords. Anong pwede pa namin? Sabihin, kasi we have the flower. Sabihin, may mga talaga. Ano ba to? Bubusilak. Yung, di ba, parang idea na bubukang. Either to your relationship, either to your idea, either sa'yo. Ganyan. Magkakaroon ng kaliwanagan. Magkakaroon ng magandang resulta. Kumaga. Tapos na ba yan? Tapos, ano na? Ano niya? Okay. About? Okay. Thank you. Kung yung dati, sorry ha, ako kasi nagkamot ako na ko ba yung microphone. Kung yung dati is nagkaroon ng may mga taong may sakit, may mga na-confine, na doktor, it's now more on recovery. Ang nakikita ko dito, slowly pero nakakaroon naman ng development. Ang nakita ko dito, no? And also, sa ngayon kasi is, yun nga, makakaramdam ka raw ng pagod. Meron talaga isang sitwasyon sa buhay mo na aalis ka. As in, naalis ka. Yung pain na nararamdaman mo ngayon, na natrap ka, aalis ka dun eh. Or you need. Kasi alam ko na pagod ka na. Makakaramdam ka kasi ng pagod. Pagod ka na, magiging mas you need or magiging mas more wiser ka na, mas more on stronger, no? Sa nakita ko ito, may iba dito is ililive behind mo or you need to leave behind whatever holding you back sa nakaraan, o ililive behind mo na yung i-release mo na yung mga baggage na yon, no? Sa nakita ko dito, you're going ahead and accept the lesson. Or you need move forward ka lang. Kailangan mo ngayon is going ka dun sa future mo ngayon kasi. Iba dito, isaalis na kayo dun eh. Kasi, meron ka ng isang bagay na ifo-focus sa ngayon. Yan, may bibigyan ka na daw ng effort or you need to give effort dito sa sitwasyon na to. Umaga, may maari ito is matagal mo na pinaprogress or matagal mo na tong plano, tong bagay na to, na aalisan mo, no? Sa nakita ko dito. Kalma ka lang, pero hindi you are dedicated dito sa goal na to eh. Andun na yung also, you want to improve also yung yung kasi yung, when it comes to money, di ba? Comes to money, to yourself, to your work, andun na yung you want to improve. Kaya nakikita ko to is, kung magte-take action ka, at aalis ka dun sa bagay na yun, yes, there's an improvement. Ako nakikita dito. Mag-focus ka lang, syempre, focus, commit ka lang, hard work, and strong will, syempre, di ba?
Action before acting, syempre. Eh, isip pa lang ng isip, tapos hindi ka naman nag-action. O di good luck, diba? So ngayon kasi is more on practicality ang nakikita ko sa'yo dito. Pero alam mo, ang ganda ng way mo dito, no? More on practicality. Kasi alam mo na gusto mo ng stability sa buhay mo. Kaya it's good din naman na i-work hard mo itong sitwasyon na to kung saan man parte ng aspeto ng buhay mo to. Tingnan natin si Four of Swords. Uy, ano yan? Ano yan, anak? Visit ka talaga, anak. Pati si mami, kabado sa'yo eh. Lala, ano ba yan, mami? Parang ako din na naghawi ng mga baraha ko. Okay, very good, very good. Sa ngayon, is more, you are more on this November, is more on relaxing, no? Sabi ko nga sa'yo, is more on pahinga, tulog, yan. Or you need na bumawi, no? Kailangan mo kasi ng mental peace na nakikita ko dito. Also, yung mga yung mga regret, yung mga nag-feel sa buhay mo, sa nakikita ko dito, andito na yung you want to fight something or you need to fight something sa buhay mo na. Kasi yes, the past, ang daming battle, ang daming deep wound, lalo na sa pera, no, sa trabaho, ganyan, hindi nagiging okay, relationships, ang aspeto mo. Ngayon daw is more on you are focusing to yourself, focusing to your health, focusing to your mind, focusing sa sarili mo. Hindi na yung you want to protect also yung sarili mo. Hindi na yung paninindigan. Alam mo yun? At saka more on, ka ngayon talaga, thinking, na magiging busy ka sa thinking mo, iba dito is magiging busy na, ganyan. Either to your work or thinking, yan. Sa nakita ko dito. Good naman kasi babalik na daw yung dating ikaw, more on confident, more on pride, handun na rin yung, or you need, handun na rin yung situation na you don't afraid sa mga gusto mong sabihin sa ibang tao, ganyan. Kasi handun na yung handun na yung you want to protect yourself kasi rin, no? O may gusto ka protektahan, ganyan. Or you need to protect yourself. No? Sa nakita ko to. And then yun nga, maninindigan ka na daw ngayon. Iba dito is magiging busy na. Kasi it's more on a strong will and focusing sa sarili mo. No? Or you need kasi para magkaroon ka rin ng mental peace. Kailangan mong you need to keep fight kasi you are the survivor naman talaga. Dito na tayo papasok kay Lion, no? Mag-aak ka na kasi wala na, andito na gusto mo na ng balancing sa buhay mo. Gusto mo na kasiyahan, gusto mo na ng successful, gusto mo na ng stability. Kaya more on focusing. It's good naman. Ako nakita dito. Alam mo, may mga tao na ayaw sa'yo. May mga tao na galit sa'yo, ingit sa'yo. Ano yung judgment? Pero nasa sa'yo pa rin daw yung choices nito, no? Sana, kung gusto mo ng development sa sarili mo, you need to move on. Diba? Kailangan mo manindigan talaga. Kasi ngayon, more enlightened na, the judgment talaga, dalawa, Tapos na yan. May good news. May good news. Nangyari. Wow, the Wheel of Fortune. Congrats. Sabi ko sa'yo, may good news eh. Okay. Oo, it's more on enlightenment, more on focusing to yourself, more on take care yourself, and makikita mo na daw yung value mo o yung worth mo sa buhay mo. Makikita mo na yung sarili mo this time. This November, makikita mo na yung gaano kakahalaga. Diba? Kung makikita mo na at malalaman mo na yung direction mo sa buhay mo. Yun nga, it's more on enlightenment. Ako nakikita sa'yo. It's maganda talaga yung pasok sa'yo this November kasi we have the Wheel of Fortune. Kumbaga, handito yung, kung yung dati, yung may mga taong saki, mga taong hindi nagbayad ng utang, mga hindi ka vinalue sa trabaho mo, sa relationship mo, yung may mga nag-abuso na kanila mga power, inabuso kanila, mga ganon.
yung mga na hindi naging equal at yung mga ginamit ka lang. Ngayon daw is no. Ngayon is more or you are focusing sa sarili mo, magmo-move ka na ngayon. Sa nakita ko, mag-iiba ka na rin ng direction. Makikita mo na yung halaga mo sa sarili mo eh. Mas more mong pahalagahan na alagahan yung sarili mo. Iba dito may psychic ability, ano? Yun na nakita ko. Magiging sensitive kayo ngayon ha, kasi it's more an enlightenment ang nakikita ko sa iyo dito eh. May pagdidesisyon na akong nakikita dito. Yung mga mali na nangyari in the past, magkakaroon na ng pagtatama. Kumbaga, good karma is coming your way ngayong November 2024 ha. Pero, kung yun is maninindigan ka sa buhay mo. Pero kung hindi ka maninindigan sa buhay mo at sinabi ko may good karma ka na darating, baka hindi yun para sa iyo, no? Kailangan mo kasi manindigan sa ngayon. Ha? Kailangan mo ngayon ng balancing talaga. Wheel of Fortune. 'Di ba? Para yung good luck and good fortune is sundan ka. Meron ka lang talagang dapat na itama sa buhay mo. Pero nakita ko iba dito, ano eh, nakita ko may pagtatama eh. Tingnan natin si The Tower. Kumbaga alam mo na yung katotohanan eh, 'di ba? May mali na, bakit hindi ka pa aalis? Tower. Kasi ang ano mo na lang ngayon is, kasi Mars entering into Leo and Juno enter into a Scorpio, ibig sabihin, either it may fully commit ka dun sa sitwasyon na yon, or, dalawa ipipilian mo ha, magpo-fully commit ka sa sitwasyon na yon, or magse-separate kayo ng direction. Yun lang yon ang pagpipilian mo. Kung yung sitwasyon mo ngayon is hindi nagiging maganda at pagod na pagod ka na at more on emotion, at gusto mo pang magstay, it's okay lang yon, nasa sayo yon. Pero, kung gagamitin mo si The Wheel of Fortune at magse-separate kayo ng way, it's more on blessing to come sa'yo. Dito, you need to abandoning talaga something in your life para si Wheel of Fortune sundan ka. Para yung Wheel of Fortune mo, iikot siya ng going to the future. Kaya we have the full, oh. We have the full, diba? This is a time to reset yourself. I-reset mo yung sarili mo. Lahat i-reset mo. Ganun. May nagtanong sa akin yan, ate, paano ba mag-reset? Kasi iba-iba tayo. Yan ako ha, explain ko. Iba-iba kasi tayo ng resetting sa sarili natin. Ako, iba ako mag-reset. As in, iba. Ano ako mag-reset eh? Nilalahat ko. Except lang yung family ko ha. Nilalahat ko yun. Pero wait lang naman sa family. Siyempre, kung hindi kami nagkakaintindihan. Pero swerte kasi ako sa family ko. As in, super swerte ko sa family ko. Hindi sila ano eh. Basta, it's a long story. Pero hindi sila yung ditche, ganito, gusto ko nito, hindi sila. Wala nga sila ano. Sila nga nagpapadala sa akin ng pera. Alam mo yung gusto nila, ano ba ang ano, may pera ka ba? Baliktad. Ganon. Kaya ang swerte ko sa family ko, sa mga kapatid ko, ganyan. Ang swerte ko. Hindi ko na makainingit, pero doon ako lucky. And then yung sinasabi ko, wait come kasi sa resetting. Ako, iba ako mag-reset. Nire-reset ko talaga lahat. Lalo pag toxic na yung isang sitwasyon sa akin, inaalisat ko yun. Inaalisan ko, kahit kaibigan ko, kahit best friend kita, tapos there's something wrong sa ating dalawa na hindi ka nanindigan at na yung promises mo is hindi ano, nire-reset ko yun. Iiwanan kita. Kahit trabaho ko, iniiwan ko yan. Kahit mga kaibigan ko, iniiwan ko. Hindi yun sa pagiging ano eh. Hindi siya sa pagiging makasarili. It's known. Hindi yun sa pagiging makasarili. I want to protect myself lang din kasi sa mga negative. Diba? Kasi, kung baga, ilang beses mong pinagbibigyan, pero paulit-ulitin na nangyari. Bakit pa, diba? Kailangan niyang ma-learn. Kailangan niya rin kasi makita yung mali niya. Diba? Ganun ako mag-reset. Pero it's up to you, paano mo i-reset yung sarili mo. No? At yung haba ng kwento, wala na oras eh, no? Nasa sa inyo yung kung paano nyo i-reset yung sarili. Kasi ako ganun ako mag-reset. As in, ganun ako mag-reset. Iiwanan kita. Nang iiwan talaga ako ng tao. Lalo na yung kapag ang dami kong chances na ibinigay sa'yo, tapos hindi na ano, palagi kang nabibigo, nag-cut.
palagi ka nabibigo, naku po, magsurihan tayo. Ganun. Pero, pag nakita tayo, okay ako. Kumbaga, na-reset ko na kasi yung wala na yung sama ng loob, wala na yun, na-reset ko, pero nakatatak yun sa isip ko. Nakatatak yun sa puso ko. Pero hindi na masama loob ko, kakausapin kita. Pero yung when it comes to closeness, hindi na. Hindi na ganun ka-close. Siguro, pakikisama na lang, ganyan. As a person, hindi na yung tulad na closeness, hindi na. Pero wala na yung sama ng loob, pero nakatatak yung sa puso at isipan. Tapos na yan. Need pa ba? Patayin ko hindi pa tapos. Okay. We have the magician, no? Tama, the magician is twice, diba? Ibig sabihin, this is a time to start a new beginning sa buhay mo. You need to abandoning something to start a new beginning sa buhay mo. Kasi nakikita ko sa'yo yun, hindi ka masaya. Hindi ka masaya sa ngayon. So, kailangan mo ngayon isaayos yung sarili mo. Ang daming tumatakbong question sa utak mo sa ngayon. Kailangan ko bang abandonahan to? Kailangan ko bang umalis? Kailangan ba na bang mag-umpisa? Kailangan ko bang gawin o to create again myself? Ganyan. On and off kasi yung action ng iba. You are feeling stuck. Yes, it's more on dissatisfaction, no? So, nakita ko sa iyo ito. Yung iba kasi dito, hindi na kayo masaya, pero nag-i-stay pa kayo. Naghihintay pa kayo ng sign. Kumbaga, yung sign kasi is binibigay na sa inyo. Hindi pa kayo nagtatrust sa intuition nyo. Hindi pa kayo naniniwala. Hintay pa rin kayo ng hintay ng enlightenment. Kaya, kumbaga, handun kasi yung self-doubt eh. Diba? Handun yung self-doubt, more on lack of clarity, wala pa talagang decision, kahit hindi ka na masaya, wala na yung sigla, diba? Wala na yung gloom, more on sadness and sorrow, diba? Nagkakaroon na ng false impression eh. Ba't hindi mo pa abandonahin? This is a time na focus and action and create yourself. Huwag ka lang mag-manifest. Abandonin and going towards sa new. Yun ang the best, no? Kailangan dito sa'yo is transformation, new start, new life, end of the cycle na nahihirapan ka. Diba? And a revert, moving on, letting go ang kailangan dito. Meron kang kasi may nagbubukas na pintuan naman para sa'yo eh. May nagbubukas na pintuan sa'yo. Yun na nga lang, is kung dun is papasok ka. Nasa sa'yo yun. Mamimili ka, ikaw na mismo ang magmamaneho ng sasakyan mo o ng buhay mo ngayon. Kasi, kumbaga, tinutulungan ka ng taas, di ba? Paano ka makaproceed? Pero, kung hindi, nasa sa'yo yun. Hindi naman niya sinasabi sa'yo na kasi tayo pa rin kasi magdadrive talaga ng buhay natin. Tutulungan lang tayo din ng universe na ibigay sa atin yung tama. Diba? Na bigyan tayo ng path na tama. Yun nga lang, kung tayo is papasok doon. Diba? Tingnan natin is naman. Pero kung ikaw is malilito ka, then you will stay pa rin kung nasaan ka ngayon. 2025 is entering in a same energy ka. Diba? You will decide dito. The moon. Or vice versa tayo, ha? Diba dito, hindi makakaano. Hindi naman niya kailangan magstay na, no? Eh, bakit? Ano bang dapat? Bakit? Nangaya ka, pinahirapan niyo ako dito sa ano, ah. mga baluga talaga kayo, ah, sa gitara. Okay, ganito. Kaharapan tayo, ah. Andito ka sa sitwasyon mo na it's more on emotion, no? It's more on paghihintay, it's more on progressing, kailan ang tamang panahon, kailan ang tamang oras, no? Kasi why? Nangihinayang ka, no? Nangihinayang ka, na natapon, hanggang sa nalilito ka na, no? Hindi mo alam talaga yung patutunguhan mo, mali naman talaga yung nagiging decision mo. Or you have bad decisions in your life. You are trapped right now, sa nakita ko dito, handito na yung nade-depress na iba, is more on negativity, hindi kayo makapili. Nagdadalawang isip kayo, no? Sa nakikita ko dito.
kailangan nyo dito is a renewal to yourself. Kasi nagkakaroon na rin naman hindi na rin kayo nagiging totoo sa inyo eh. Yung iba dito. Kasi parang yung hintay nyo. Nawawalan kayo ng pag-asa. Nanghihinayang kayo. Kung failed, failed. Diba? Bakit mo kailangan magtumutok dun sa bagay na nag-fail? Sa mga bagay na nagkakaroon ng regret? Diba? Bakit kailangan mo malungkot? You will stay ba dun sa lungkot? Sa emotions na yon? Diba? Pahalagan mo yung sarili mo. Mag-renew ka. Diba? Kung saan parte ng buhay mo to, hindi mo kailangan maghintay ng panahon. Kasi ang tagal mo na naghihintay eh. Ang tagal-tagal mo na naghihintay. It's almost 7 months, 7 years. Ilang years na? Baka more than pa to sa iba, no? Sa nakita ko dito. Kasi ang tagal na napagtitiis na to. Bakit hindi ka pa ngayon mag-renewal? Bakit hihintay mo pa yung next year? Diba? Bakit hihintay mo pa yung 2025? Kung hihintay mo pa yung 2025, ididala mo pa tong sadness na to. Pero hindi ko kayo pinipilit na nasa sa inyo pa rin yun. Nasa sa inyo. Kasi sabi ko nga sa inyo, you have a knowledge. You have a knowledge, matalino ka. You need to use your mind lang and intellect. If you want to crossroad, mag-crossroad ka. Kasi kung para sa'yo yun, para sa'yo yun. Kasi yung, ano ba, opportunity yan, love life yan. Kung sa'yo yun, kahit i-let go mo yan, susundan ka niya. Kasi sa'yo yun eh. Sa'yo nakalaan yun eh. Diba? Yun ang sinasabi ko. Pahalagaan mo yung sarili mo ngayon. Kailangan mo dito ngayon ng renewal. Because if you renew and develop yourself, yes, magkakaroon ka ng fullness. No? Kasiyahan. There's abundance. Ako nakikita. Alagaan mo yung sarili mo, ganyan. May mga dapat ka i-develop sa sarili mo. Huwag ka lang isip ng isip. Tsaka, handito rin yung sitwasyon na magtulog daw kayo. Baka iba dito hindi kayo nakakatulog. Magtulog-tulog din kayo. Okay? We have the Lion. This is the time to act. Diba? Scale. Tingnan natin Magician. Ano ba yung Magician? Magician, alam niyo naman ang Magician, diba? Nako. Hindi siya makakapag-decide. Ano? Okay. Alam mo, may mga opportunity ka naman. Tama, we have the aces, oh. Diba? Iba dito, may nakikita ako sa inyo dito na mga bagong trabaho. No? Mga may minamanifest kayo. Baka dito is bagong trabaho, bagong relationship. Meron ako nakikita dito. Pero, ang nakikita ko dito, you need to decide talaga dito. Magkakaroon ka ng decision making this time kasi maaaring magkakaroon ng separation sa iba. No? Magkakaroon ng pag-separation or aalis ka sa isang sitwasyon na hindi ka na masaya, ganyan. Or you need to let go something or walk away or withdraw o mag-retire sa isang bagay na hindi ka na nagiging masaya. No? This is the time to decide. This is the time to use your head when making a decision. Siyempre, mas kailangan mas maintindihan mo kung ano yung needs mo. Kailangan mas maintindihan mo kung ano yung kailangan mo. Kailangan mas maintindihan mo kung anong gusto mo. Kailangan dito ng mental clarity. Kailangan dito na magkaroon ka na, you need to be devoted sa mga new beginning na gagawin mo sa buhay mo. This is time to act. Kasi, why? It's up to you to make it happen. The success is to move forward. No, magkakaroon ka na ng mga new idea, mga gagawin, mga bagong simula, new business, manyan, new work, new fashion, new activity, ang nakita ko dito. And then, may mga collaboration din ako nakikita, dealing with someone. No, sa nakita ko ito, baka iba dito is a new opportunity of pagkakaperahan, trabaho. Ako nakikita sa iba dito. Yun nga lang, kailangan nyo lang, or maaring sa iba is hindi ko pa kasi nakita yung love. Kumbaga, siguro may mga nakakausap ka na ng mga bagong tao, ganyan, na ibang lahi, nakikita ko dito. Yun. Ikaw na yung magdi-decide. May mga makakausap ka kasi ng mga anyway, ibang lahi, or new person in life. Sa iba dito is trabaho. Yung kailangan mo dito ngayon is to separate yourself in a pain or emotion, yung heartache mo, sa nakita ko dito, magkakaroon naman ng ganun eh. And more on strategy, planning, and mga bagong
perspective. Kailangan mo lang talaga mag-sacrifice dito. Kailangan mo lang talaga ma-accept yung isang bagay. You need to surrender something para si Wheel of Fortune is maging maganda yung, ano mo, yung buhay mo ngayon. No? Sa nakita ko dito. Try another new path. Try another experience. May mga bago kayong new experience, new path kayo na tatahakin this November. Pero nasa sa'yo pa rin yun. Kung ano, sa iba. Seven of Swords. Seven of Swords. May tao na nag-iisip dito na gusto kang kausapin. Sa iba sa inyo, Sagittarius. They thinking of you. Uy, merong pag-alis, oh. May mga bagong plano na kayo, ano? Iba dito is a travel or yung isang sitwasyon na alam mo na baka trabaho sa iba, no? Nakakita ko na yung growth mo. It's good, ano? Sana yung iba is mag-move on na, magkaroon na ng forward, no? Sa nakita or magkaroon na ng decision. Kasi nakita ko, there's is more on growth ang nakikita ko sa'yo. I-explore mo yung sarili mo. Yan, mag-forward ka sa mga plano mo. If this is an adventure, trabaho, ganyan. Doon ka sa passion mo. This is a time to start a new beginning when it comes to your creation. No, fresh start, beginning, there's a changes. Ayan, mag-action ka, mag-trust ka sa intuition mo. May mga pag-alis ako nakikita talaga sa'yo. Huwag kang maghintay. No? Ay, may paghihintay nga. Sasabi ko lang, may paghihintay. May paghihintay nga. Ano ba yun? Ano, wala na. Sorry ha. Yung iba hindi makapaghintay. Ay, yung iba, aalis. Yung iba hindi maghihintay. Ay, hindi makapag-desisyon. No? Andito kasi yung iba dito is indecision. Nalilito. Kasi why? There's an option. No? Dito rin yung sitwasyon na magulo yung isip. Natatakot sa mga tatahakin. Sa next nila. No? Kumbaga, may mga tao dito na iba sa inyo, Sagittarius, someone is nabibeing held back siya sa nakaraan. Kasi wala akong nakikitang desisyon dito sa iba dito, no? Kumbaga, it's not stable, it's more on burden, nakikita ko dito. Andito na rin kasi yung mga conflict, andito na yung mga kasinungalingan eh. Andito na yung, alam mo yung pagtalikod o hindi pagkakasundo, andito na yun eh. Diba? Hindi na siya nagiging good, actually. No? Urong-sulong din yung decision mo, naghahanap ka ng katotohanan, if you want to withdraw this person, o itong sitwasyon na to, retirement, with person, or trabaho, ganun. It's more on patient kasi ang nakikita ko sa iba sa inyo, kasi hindi kayo makapag-desisyon. Di ba? Natatakot kayo, nalilito kayo. No? Hindi nyo alam kung kailangan ko na bang umalis, o kailangan ko bang mag-retire, ganyan. Kumbaga, hindi yung neglect. Diba? Iba dito is you are not stable kung nasaan pa ngayon, relationship man o trabaho man yan, bakit hindi ka pa ngayon kumilos, diba? Kung alam mo naman na hindi mag-work na yun anymore. Pero nasa sa'yo pa rin yun, it's up to you. Pa rin. Ito. Ingat kayo, no? Baka may tao ako na nakikita na maaring sasakit yung bandang tiyan. Hindi ako makahinga. May ganun ako nakikita. Sana walang nag-aaway, no? May makikita ba? Parang merong makikita, magchichill-chill. Ano yung store? O laki ang magbabago sa buhay mo ngayon. Pero may mga dapat kang isakripisyo talaga, ha? Pag-aralan mo yung mga bagay. Yan, dito ka na talaga sa panimula. Bakit nagtitiis yung iba? Iba, hindi pa rin eh. No? May taong immature, no, sa nakita ko. Alam mo kung nangihiling ka ng pagbabago sa buhay mo, at naghihingi ka ng enlightenment kay universe, nasa sayo yun. Nasa sayo talaga to. You need to keep fighting. You are the survivor. Pag-alala mo yung mga sitwasyon na nangyayari sa iyong buhay. No? You need to jump to your passion. Taking to the higher path. Kung ito is a relationship at naghihintay ka ng pagbabago sa kanya at palagi na lang siyang
nagsusorry sa'yo, ganyan, apology, or pinapadama niya sa'yo yung apology niya, hindi man siya magsalita, nasa sa'yo na yun. Nasa sa'yo itong pagbabago na to. Iba sa inyo, dalawa yung anak niyo, no? And then, nakikita ko rin dito na, yun nga, is more on dreaming. No? Ako nakikita sa inyo, wishing. Yan. Paghahanap na kaliwanagan. No? Andito pa rin yung iba dito na you want to fight itong situation na to. Pero sinasabi, as I can see here, if you are focusing to yourself and keep fighting to moving forward, to jump to your fashion, kasi it's more on idea na ako nakikita sa iyo. This is a time na i-create mo ngayon yung sarili mo. Sundin mo yung fashion mo, sundin mo yung gusto mo, ganyan. Sa nakita ko dito, no? Yung iba susundin niya so yung iba dito is magkakaroon na ng enlightenment sa nakita ko kasi is more on creation ang nakikita ko. May mga idea na ako nakikita sa inyo. Kasi it's more on pagbabago na maaring gagawin nyo na yung iba, no? Sana yung sa iba na hindi pa makapag-desisyon, sana hope makita nyo yung liwanag, no? Sa buhay nyo, sa nakita ko dito. Kasi this is a time to look to your future. Kasi 2025 is coming, entering. Jump to your fashion is the best thing. Wag ka lang ano yun, tangayin ng agos ng nangyayari sa buhay mo. E di maista ka dun, di ba? Drive your will in the future. Arigato namaste, God bless.